Hello po mga kababayan. So, markado na po mga kababayan yung mga senador at iba pang mga opisyal na sabit sa flood control scandal. Ano niya Mr. Maravillas na markado? Markado ng rihas. Hindi na sila safe. Tulad ng sinabi ni Marcoleta kay Jinggoy, oh, safe ka na niya. Banggitan niya Mr. Maravillas, markado at not safe. Pumasok na po sa nakapasok na sa Witness Protection Program. Inadmit na yung mga pangunahing testigo na nagtuturo sa kanila. Nagtuturo kay Cheese, kay Joel Villanueva, kay Jinggoy, kay Bong Revilla, pati si Mark Villar, pati nga si Nancy Binay na banggit, at saka si Grace po. Yung mga sinasabing big fish. Markado na sila, mga kababayan. Ito ngayon ang latest na balita dito. Yan report ng GMA. Ex-DPWH executives, Bernardo Alcantara named state witnesses according to DOJ. Tapos, rimati na mga kababayan, it is just a matter of time. Palapit mga kababayan. Papunta na tayo sa tinatawag na exciting part. Di ba po? Pati mga kababayan, yung kontraktor na si Sally Santos, na-admit na pala state witnesses in government's flood control mess. Approve. Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Opolencia, at saka si Sally Santos. Isang kontraktor po. So sabi dito sa report ng GMA, Justice Acting Secretary Frederick Vida confirmed that 4 people were admitted into the Witness Protection Program. Other state witnesses are DPWH engineer Gerard Opolencia and contractor Sally Santos, yung may-ari po ng Sims Construction Trading. So sabi dito, isa sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit sa programa is to be discharged from criminal liability. Doon yun sa partikular na kaso na tinutulungan nila kami. Sa mga kaso na sila ay nagbigay ng ebidensya na mga gamit ng Estado, doon sila drop. Pero halimbawa, merong kang isa pang kaso na ibang usapin. Also included in the provisional acceptance were DPWH engineers Bryce Hernandez and JP Mendoza. But the DOJ said it currently sees no need to admit them to the program. Base sa pagsusuri sa isinumiting ebidensya, hindi sila magka-qualify as state witness to be discharged under the WPP, sabi po ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. Hindi namin pwedeng banggitin kung ano ang naging resulta ng evaluation, but suffice it to say, sa ngayon wala kaming nakikitang pangangailangan para sila ay i-discharge patungkol sa kung saang kaso sila ay lumalapit para matanggap na testigo ng Estado. Meanwhile, Fadulion said Bernardo already returned initial 35 million pesos to the government noong January 13 para sa kanyang restitution. Ngayon, following the DOJ's announcement, sabi ni Senate President Tito Sen, itong si Alcantara will still remain in the custody ng Senate until further notice. Pag-usapan namin sa Monday. As of now, they're still under the custody of the Senate, sabi po ni Soto. So, makikita ninyo mga kababayan kung gaano kaseryoso yung ating Pangulong Bongbong na talagang papanagutin yung dapat na managot. Yung mga tinatawag na big fish. Ito yung mga senador na sabit. Markado na sila, not safe. At nakita naman ninyo, yung ating Pangulong Bongbong lang ang nakagawa ng ganito. Na yung mga ninakaw nilang pera ng bayan, binabawi ng ating gobyerno. Di ba? Hindi ito nagawa ni Digong. Surrender si Digong. Walang ginawa si Digong para labanan ng korupsyon. Ang ginagawa ngayon ng mga supporters ni Digong, yung mga DDS, ginugulo ang investigasyon ng ating gobyerno. Binabaliktaran yung ating Pangulo. At gustong i-destabilize po na duda natin ang mga nasa likod nito. Ito mga
politiko nagpupundo. Politiko at mga opisyal ng gobyerno sa DPWH na sangkot po dito sa flood control scam, hoping na maiupo nila si Sara. Yon ang pag-asa nila para hindi matuloy ang pagkakulong. Nagets na ninyo? Ang nasa likod ng destabilization at paggugulo po, gusto nang ipa-impeach yung ating Pangulo, imbis si Sara. Ganon katindi po ito. So ngayon, ano yung legal significance nito po? Alam niyo po, mga kababayan, ang pagpasok, pagbigay, or paglagay sa Witness Protection Program, hindi po ito binibigay ng basta-basta. Hindi ito base sa opinion lang. Ito po ibinibigay pag may personal knowledge yung saksi, may admission at participation, at may corroborated testimony na critical po sa pagbuo ng kaso. Hindi po ito basta-basta. So ito yung context bakit sinabi natin na markadong rehas, not safe. Yung mga tinuturo nila, sino yung tinuturo nila? Si Senador Joel Villanueva, si Chis Escudero, at iba pang mga sangkot na senador. So nakita natin sa investigasyon na sila Bernardo at Alcantara, parehas po sila umamin sa kanila pong partisipasyon. Di ba? Dito sa tinatawag na anomalous flood control projects. Kaya malakas yung kanilang testimony kasi may partisipasyon sila, may direktang knowledge. Hindi sila po malinis na whistleblower. Sila po ay insider. May direktang knowledge sila kung paano binigay po yung dineliver yung kickback. Di ba po? At sila may mga posisyon sa gobyerno, sa DPWH. Matataas. Yosek yung isa, Assistant Regional Director si Alcantara, District Engineer si Bryce Hernandez. Ngayon, malinaw po sa kanilang testimony, sworn na affidavits, ang mga itinuturong pangalan na umano'y beneficiary ng kickback. Yan po. Mga itinuturong pangalan at kampo sa kanilang sworn affidavits at testimonies sa House at Senate, malinaw na tinuro ang umano'y mga beneficiaryo at political camps. Kabilang ang kampo ni Senator Joel Villanueva at Chis Escudero patungkol sa ghost project sa Bulacan. Ang Bulacan connection po, hindi coincidence po. Ayon kay Alcantara, may 350 million projects noong 2022 ditong in-implement. 2023, 710 million projects. Matindi, 2024, umabot ng 3.3 billion. Mula ito sa 2.85 billion, ang 2.85 billion nito mula sa unprogrammed funds. Ganon, mga kababayan na yung naging mga revelasyon. Ngayon, ano yung critical context dito? Ang Bulacan, alam naman natin, baluarte, political bailiwick po ni Joel Villanueva. Sa 142 billion insertions po ni Chis Escudero, 12.08 billion ang napunta po sa Bulacan. Nagets na ninyo kung bakit paborito ni Chis Escudero si Joel Villanueva? At nung impeachment, mga kababayan, magkakasabwat sila sa pag-archive for tweet imbes na trial for tweet. Di ba po, mga kababayan, malinaw ang koneksyon? Ang Bulacan po ang may pinakamalaking single allocation. At itong si Joel Villanueva, kilalang malapit na kalyado po ni Chis Escudero. Pinagpala sa batas, mga kababayan, at logic. Ito po ay tinatawag na pattern, motive, at opportunity. Nag-gets na ninyo ba? Ngayon, pero po, ang medyo problema, habang may mga nagsasalita po, may mga dokumentong nasusunog. Habang ang ilang mga opisyal, mga dating opisyal, ay sumusuko sa proseso. May ibang lugar sa bansa kung saan ang ebidensya po mismo ang nawawala. O di ba? At dito po, mga kababayan, pumapasok ang ikalawang issue. Ang mga nasunog na papel sa baluarte ni Magalong. May mga ulat kasi ng pagkasunog,
mga kababayan, ng mga dokumento sa DPWH CAR. Yan o. Sunog sa DPWH CAR, nagmula sa Financial Management Records Room. Kinumpirma ni Baguio City Fire Marshal Mark Anthony Dangatan na mula sa Financial Management Records Room ang sunog sa DPWH CAR. Tingin ninyo. May waga po, mga kababayan ng mga pangyayari. Nasunog, sinunog. Kaya mahirap ito pong ginagawang investigasyon dito po sa mga manumalyang flood control projects. May mga nasusunog. Di ba po? So may mga ulat ng pagkasunog po ng mga dokumento sa DPWH CAR na may kinalaman po sa mga kontrata na konektado po sa Diskaya Couple and Magalong sa issue ng 100 million tennis court project na until now ay hindi nagagamit. Pero po ang pinakang malala dito ay yung Yap Brothers, particular po si Benguet Representative Eric Goyap. Yung key allegations po mga kababayan ng mga investigative journalists. Bilyon-bilyon daw mga kababayan ang kinita ng mga kumpanyang konektado sa YAP, sa mga YAP, lalo na sa rock netting projects sa Benguet. Ang 36 billion overpriced rock netting project ay iniugnay kina Representative Eric Yap at Representative Paulo Duterte. Ayon kay Antonio Montalban II ng Vera Files, alam umano ni Mayor Benjamin Magalong ang iskema at sinabi pa raw ito kay dating Senator Trillanes noong 2022. Nagets na ninyo kung bakit si Magalong po laging nakikisayaw sa investigasyon sa flood control scandal at mga anomalya sa DPWH. At halatang-halata, ginugulo niya ang kwento. You see, huwag kayong nagpapaniwala sa mga pa-interview ni Benji Magalong po. Laging nakikisawsaw po, kino-confuse po, at he is projecting himself tulad ni Kiko Barsagan sa Kanilitiste na mga anti-corruption crusaders. Ngayon, yung dalawang congressman po, nagkabuhol-buhol na yung buhay. Na-trouble. You see? So, balikan natin yung sinabi po ni Antonio Montalban ng Vera Files na alam ito ni Magalong. At sinabi pa raw ito kay dating Senator Trillanes. Ngayon, kung may kaalaman, alam na niya kasi sinabi nga, pero walang aksyon. Yung katahimikan, mga kababayan, maaaring umabot po sa complicity. Ganon, mga kababayan, pag tahimik, alams na. Ngayon, dito tayo sa Yap Construction Trail. Yung Silverworks, Silverwolves Construction, YAP Link po siya, YAP Link, na flag sa substandard, La Union Flood Control Project. Gumamit siya ng mga substandard materials at mga prop pipes upang magmukhang tapos ang proyekto. Dagdag pang ebidensya, inakusahan ang Yap Brothers na tumanggap ng hindi bababa sa 70 million pesos mula sa Diskaya Couple. At higit sa lahat, si President Bongbong Marcos Jr. mismo ang nag-flag ng mahigit 16 billion na transactions na konektado sa isang construction firm na sangkot sa anomalous flood control project at may ugnayan kay Congressman Eric Yap. So makikita natin mga kababayan sa mga kaganapan, sa mga lumitaw na kwento, isang bansa, isang pattern. Kapag po ginawa ang dalawang linya ng investigasyon, malinaw po ang mas malaking larawan. Sa Bulacan po, may state witnesses, sworn affidavits, at malinaw na may paper trail po ng pondo. Sa Benguet naman po at Baguio, may overpriced projects, political protection, at siyempre nasusunog ng mga dokumento. Kasusunog pa lang.
Magkaiba po ang eksena, pero makikita natin naman, iisa ang hulma. Di ba? Public funds, political protection, contractors, silence, or obstruction. So ito yung mga tanong, mga kababayan. Bakit ang mga dating opisyal ay handang umamin at pumasok sa Witness Protection Program habang ang mga nasa itaas ay tahimik? Ano po ang dahilan ng pagkakasunog ng mga dokumento kung walang itinatago? At bakit po paulit-ulit na flood control projects ang pinakang sentro ng anomalya? Yung pinakamalaking anomalya na nadidiscovery po, at sino po ang tunay na not safe kapag po ang ebidensya ay hawak na ng Estado? Di ba? Sa hustisya, mga kababayan, hindi po sapat ang lakas ng pangalan o tahimik na impluensya. Kapag po ang mga witnesses ay nagsalita at ang mga dokumento ay nawala, ang tanong po ay hindi na kung may anomalya, kundi kung sino po ang susunod na haharap sa proseso. Kasi po sa dulo, ang batas ay hindi po natatakot sa ingay, kundi po ang ingay ay natatakot sa ebidensya. Di ba po, mga kababayan? Kaya alam na natin kung sino ang markadong hindi na safe. Pasok na po sa Witness Protection Program yung mga pinakang mabibigat na witnesses na may alam kung sino po itong mga totoong sangkot. At ito na yung mga tinatawag nating big fish. Kaya papunta na tayo, mga kababayan, sa exciting part. Yan Ex-DPWH Executive Bernardo Alcantara named state witnesses according to the Department of Justice. Ayos pa, mabuhay ang ating Pangulong Bongbong Marcos na patuloy niyang pinaninindigan ang paglaban sa korupsyon sa ating gobyerno po. Kahit pilit na ginugulo po ng mga DDS. Ayos? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.